US nuclear weapon i-deploy sa Pilipinas patapos yan ng matagumpay na pagpapadala ng Amerika ng nuclear weapon sa South Korea. Dito sunod na raw ang Pilipinas sa de-deployan, pero wala pa yan sa ating bansa, agad-agad yang tinutulan ng China. Base sa article na inilabas ng Global Times, state medyang pagmamayari ni Xi Jinping, abandonahin na raw ng Amerika ang maling pag-iisip. Ihinto na ang deployment ng napakadelikadong armas. Sa gantong aksyon ng Amerika, parang hinahamon talaga nila ang China. Isa lang ibig sabihin yan, palayasin na ng China ang lahat ng barko sa South China Sea, West Philippine Sea, hindi tayo magkakagulo dyan. Pero kung mas lalong magiging agresibo ang China, tuloy ang plano ng US Army at Armed Forces of the Philippines dito. Nanindigan naman si dating Senate President Zubiri na pabor sa balak ng AFP. Kung hindi tayo aatakihin, hindi tayo aatake. That could have led to a misencounter. That could have led to a very dangerous situation and tense situation sa West Philippine Sea. Habang ganun ka-provocative ang China, then we welcome all the support. We welcome all the support. So yes, I am in favor of keeping these medium-range defensive weapon systems. Remember, it's a defensive weapon system. It's not an offensive weapon system. Bago ipasok ang nuclear weapon ng Amerika sa Pilipinas, kailangan muna ng pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero habang wala pa, ba't hindi muna daw yung katulad sa Iron Dome ng Israel ang ipasok sa ating bansa? Yan muna raw ang unahin ng US Army. Pero defensive, protective, dome-type systems like the Iron Dome, please install them here. Please, let's start investing into that. Nakita po natin yung Iron Dome na nagpo-protect na yun sa Israel, di ba? Sa mga missiles from Hezbollah and Gaza, from the Hamas. So, nakakatulong po protektahan ang kanilang bansa. Nauna nang inanunsyo ni AFP Chief Romeo Brawner na forever o gustong permanente nang i-deploy ang mid-range missile ng US sa Pilipinas, na nauna na rin tinutulan ng Chinese Foreign Ministry. Kung ako ang masusunod, if I were given the choice, I would like to have the Typhoons here in the Philippines forever. Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Ikinagulat naman ni Senate President Zubiri ang ginawang pagtapya sa pondo ng Armed Forces of the Philippines. Binawasan ang pondong ilalaan sana sa pagbili ng fighter jet at Navy warship. 25B? Yes. From... Anong mabibili mo sa 25B? That's $500 million. What can you buy with $500 million? Yung aircraft systems na kailangan natin is, I think, $20 to $30 million per aircraft. So, 12 aircraft alone is ubos na po yung 25 billion sa 12 aircraft na kailangan po natin barko. Yung Coast Guard kailangan nila ng malalaking barko. Kailangan nila ng offshore patrol vessels. When I say offshore, pwedeng mga isang buwan na nasa dagat. Kasi yung maliliit na patrol boats, kailangan nila bumalik palagi, so napakamahal ng gastos sa gasolina. Talagang walang sasantuhin ang Amerika. Pero kayo, pabor ba kayong magpasok ng gantong klaseng napakalakas na armas sa Pilipinas? Ikomento sa baba yung salog.